Every season of life has a purpose. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang bawat panahon ng buhay ay may layunin. Ang buhay ay puno ng pagkakaibang karanasan. May mga pagkakataon na tayo ay nasa rurok ng tagumpay at may mga panahon din na tayo ay nasa ilalim ng pagsubok. May mga tagumpay at may mga pagkatalo. May 4 na panahon sa isang taon, ngunit sa iyong buhay, maaring may dosenang iba't ibang season o yugto. At bawat season ng iyong buhay ay may kasamang maganda at hindi magandang mga pagkakataon. Sa Ecclesiastes 3, verses 1-8, sinasabi ni Haring Solomon ang tungkol sa iba't ibang karanasan sa buhay. For everything, there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to turn away, a time to search and a time to quit searching, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Yan po ay mula sa Ecclesiastes 3:1-8 ng New Living Translation. Maaaring iniisip mo na ikaw ay nasa kalooban lamang ng Diyos kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan o nasa oras ng pananalangin. Ngunit maaari kang nasa kalooban ng Diyos kahit na ikaw ay naglilinis ng silid o nag-aalaga ng iyong mga halaman. Maaari kang nasa kalooban ng Diyos kahit na lumipat ka ng lugar o manatili ka kung nasaan ka. May tamang oras at panahon para sa lahat ng bagay. Ang buhay ay kombinasyon ng magkakasalungat na mga panahon. Kung puro araw at walang ulan, magdadala ito ng disyerto. Kung sinusunod mo ang kalooban ng Diyos at sinisikap na mabuhay ayon sa paraan ng Diyos, darating ang panahon na makikita mo na ang karanasang ito ay may layunin at halaga sa iyong buhay. May isang kanta si Ray Stevens na ang pamagat ay Everything is Beautiful. At may lyrics na ganito, Everything is beautiful in its own way. Ngunit, hindi ito eksaktong totoo. Hindi lahat ng bagay ay maganda. Ang kanser ay hindi maganda. Ang pang-aabuso sa bata ay hindi maganda. Ang digmaan ay hindi maganda. Sinasabi ng Biblia ito sa ibang paraan sa Ecclesiastes 3:11. God has made everything beautiful for its own time. Ecclesiastes 3:11 ng New Living Translation. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa tamang panahon. Ibang-iba ito sa pagsasabing everything is beautiful in its own way. Dahil sinasabi ng Biblia na kahit ang masamang bagay ay kayang gawing maganda ng Diyos sa tamang panahon at maaring gamitin para sa kabutihan. Maaring ikaw ay dumadaan ngayon sa isang panahon na hindi maganda. Maaring mukhang pangit ang iyong kalagayan sa pananalapi.
Mukhang pangit ang iyong kalusugan, mukhang pangit ang iyong relasyon o pagkakaibigan, mukhang pangit ang iyong hinaharap. Ngunit kayang gawing mabuti ng Diyos ang mga ito kapag ipinagkatiwala mo sa Kanya ang mga pangit na bahagi. Think about this, my friend. What difficult situation do you need to entrust to God today? Anong mahirap na sitwasyon ang kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos ngayon? Pangalawa, how might the world explain the purpose of a difficult season of life? Paano maaring ipaliwanag ng sanlibutan ang layunin ng isang mahirap na yugto ng buhay? At ang pangatlo, think about this, my friend. What are some ways you can know if you are in God's will? Ano ang ilang mga paraan upang malaman kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.